Sa inasang pagsapit ng El Nino sa darating na Hunyo, abala na ang mga ahensya ng pamahalaan sa sari-saring paghahanda upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Kaugnay nito, nagbigay ang Pag-asa ng mga pangunahing impormasyon ukol sa El Nino. Narito ang report ni Ara Perez. Ngayong ilang linggo na lang ay matatapos na ang tag-init, mahigpit nang binabantayan ang pagdating ng El Nino. Ayon kay Rusi Abastillas, weather specialist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, bagaman sa Hunyo inaasahang tatama ang El Nino, wala pa rin kasiguruhan kung gaano ito katindi at kung sa partikular na lugar ito mararanasan. Pinabulaanan din ni Bastillas ang isang pag-aaral sa Australia na nagsasabing ito marahil ang pinakamatinding El Nino na tatama sa bansa. Ayon sa Pag-asa, walang dalawang El Nino ang magkahalintulad. Magkakaiba rin ang interpretasyon ng mga pag-aaral at kasaysayan ang kadalasan nitong basehan. Gayunpaman, puspusan pa rin ang paghahanda ng Pag-asa dahil sa mga sektor na maapektuhan ng El Nino, kabilang na ang sektor ng paggawa at agrikultura. Ang matatamaan una is the water sector. Next is the agriculture, kung saan nagkakaroon tayo ng sa food security natin, maapektuhan. So in the long run, magkakaroon ng impact sa ating economy. Sa katunayan, bago pa man inilunsad ni Science and Technology Secretary Mario Montejo ang El Nino Watch nitong Mayo 1, nagsimula ng makipagpulong ang Pag-asa sa National Water Resources Board para sa mga updates at mitigation plans sa susunod na 6 na buwan. Hinikayat ni Bastillas ang publiko na makiisa rito sa pamamagitan ng pagtitipid ng tubig na siyang pangunahing maapektuhan haling tumama ang El Nino. Water conservation and the other siguro, kasi di ba pag mainit sa akin kasi tag-init pa siya. So kailangan natin magtipid-tipid na rin sa kuryente kasi yung ating mga hydropower plants gumagamit din yun ng tubig . Huling naranasan ng El Nino sa bansa sa mga taong 2009 at 2010. Ang pinakamatinding El Nino ay tumama sa bansa sa mga taong 1997 at 1998 kung saan 3 bilyong piso ang pinsalang inabot ng agriculture sector. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.